Dagdag pa ni Leviste, ilalahad niya raw sa Kongreso ang modus ng dalawa. Makikita naman na nag-comment si ES Recto sa nasabing post na the guy is crazy. Ay, teka muna, matindi. Bastos, no? Nag-comment pa doon sa sarili niyang post. Doon ka sa Facebook mo, page mo. Bakit? Walang traction yung page mo? Alam nyo, eto si Leviste, ha? Pinabibilib ako nitong bata na ito. Sa katunayan, mas gusto ko siya kay Kiko Barsaga. Hindi ko sinasabing hindi okay si Kiko Barsaga. Okay din naman si Kiko Barsaga. Kaya lang ito si Leviste, alam mo yung tapang, matapang eh. May kumakalaban doon sa mga trapo, mga veteranong magnanakaw, kumakalaban siya pero calculated. Sa madaling salita may hawak, may ebidensya, hindi bara-bara, no? Kaya very very professional yung kakanyang pagkadali. Kaya alam mo, we need the likes of Leviste. Hindi ko po hindi ko po to hindi ko siya pinopromote but ang punto lang natin, kailangan natin ng mga ganitong klaseng leader. Itong mga bata na hindi na yung mga matatanda na wala nang nasa isip kung hindi paano sila kikita, kung hindi paano sila mangungumisyon. Ito nga isiniwalat niya. Na itong si Recto ay kasabwat sa nakawan sa ghost projects. Di umano. Tingnan po natin, ha? Tama sina Executive Secretary Ralph Recto at asawang si Governor Vilma Santos. Personal na nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Batangas para sa paglulunsad ng Bawat Bayan Makikinabang program sa probinsya noong April 24. Sa ilalim ng nasabing programa, makakatanggap dapat ng tig 200,000 pesos na ayuda ang bawat barangay sa Batangas. Pero agad na umalma si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon sa kongresista, 84 na barangay ang sadyang hindi isinama sa pamamahagi ng assistance fund. Ito, alam nyo naman na ito nangyari na discuss na natin to ilang beses na maraming hindi nabigyan na pinangako ang bibigyan ng bawat barangay ng 200,000. Pero yung mga hindi gusto ni Vilma Santos, kung saan nagtatangpo siya doon sa barangay na yun, maybe hindi siya sinuportahan, hindi niya binigyan, di ba? So, yun doon nagsimula yung kanilang pagtatalo ni Recto. Dahil hindi sila trip ng administrasyon. Isang form din ng pork barrel dahil sa halip na ibigay na lang sa lahat ng mga bayan sa ating bansa sa pamamagitan ng formula tulad ng National Tax Allotment, pinipili sino at magkano ang bibigyan. Agad namang sinagot yan ng Malacanang. Sa ating pagkakaalam at sinabi sa atin, may mga barangays daw na hindi kinumpleto ang mga documents. At hindi po maaari mabigyan agad-agad ng ayuda kapag walang dokumento dahil magiging subject ito sa COA report. Pero kahit nagpaliwanag ng Malacanang, nag-ingay pa rin si Leviste sa social media. Ang pinupunterya niya, si Executive Secretary Recto. Nag-post pa ang kongresista ng larawan na kasama niya sina ES Recto at Congressman Edwin Gardiola. Sa caption, sinabi ni Leviste na hinihingi rin daw ni Recto at Gardiola ang tulong niya dati para sa kampanya ni na Governor Santos at anak nitong si Lucky Manzano. Nag-hand sign pa raw sila ng VL. Yung BL. BL. Ganito sign. Anong BL? Papalitan na daw ang pangalan ng Batangas. Batangas. Kawawa kayo mga taga Batangas. Susuportahan nyo pa ba itong si Vilma Santos? Susuportahan nyo pa ba yung kanyang anak? Samantalang yung asawa niya, hindi niya nga ma-convince na tanggalin yung VAT. So kayo lahat, kayo dyan, haya-hayang buhay. Masaya kayo? Hindi namin alam kung anong natatanggap nyo sa gobyerno. Kaya ayaw mong tanggapin ang VAT? Magkanong kinikita nyo dyan? Kasi kung tatanggalin yung VAT, bababa ang presyo ng mga bilihin. Bababa ang presyo ng gasolina. Ayaw ni Recto. Sarap buhay. Bongbong Marcos. Siyempre nga naman, pag inalis mo yung VAT, mawawalan sila ng kukurakutin. Mababawasan ng kanilang corruption. So, hindi sila papayag. So, anong iisipin mo?
Eh di nagkakasabwatan tong mga animal. Pero yan naman ay sinasabi ni Libiste, pakinggan po natin. Para sa V-Lucky Tandem. Dagdag pa ni Leviste, ilalahad niya raw sa Kongreso ang modus ng dalawa. Makikita naman na nag-comment si ES Recto sa nasabing post na the guy is crazy. Ay, teka muna, matindi. Bastos, no? Nag-comment pa doon sa sarili niyang post. Doon ka sa Facebook mo, page mo. Bakit? Walang traction yung page mo? Doon ka po, alam mo, nababastusan ako sa ganyan. Pupunta ka doon sa page no may page. Doon ka sa page mo, di doon mo tirahin si Libiste. But anyway, baka bastos ka talaga dahil alam mo naghihirap na yung Pilipino, ayaw mo pang tanggalin niyang bat na yan. So, baka nasa lahi niyong bastos. Pero, lahi yung ano, yung lahi mo mga kasabwat mo diyan. Yung grupo nyo, ika nga. The guy is crazy. Sa tingin ninyo? Yang isinisiwalat mo. Ha? Isinisiwalat mo? Or yung binubuking mo kay Lebiste, maniniwala ang tao? Kasi alam mo, ang sinasabi, kailangan i-discuss to sa Kongreso. Yung pagsasabuatan. Pagsasabuatan nila ni Garjola. Kasi kailangan imbestigahan na-involve sa ghost projects. Di ba? So ano pang ibig sabihin nun? Di may sabuatan sila sa ghost projects. Kasi bakit mo pa iimbestigahan? Bakit kailangan mong i-discuss sa kamera kung hindi sila magkasabwat? Di ba? Ibig sabihin, meron ang kampihan dyan, may sabwatan dyan. Pero pag tiningnan mo po natin, matindi rin ang tapang netong si Libiste, no? Kasi ito yung mga veteranong to. Hindi biro-biro itong mga ito. So, matatagal na sa politika yan. Rekto yan Diba? So, mga kaninunukan pa yan, mga politiko na. Pero, iba ito. Nag-reply naman dyan si Leviste. Aniya, hindi ito AI. Di ba, Ralph Recto? Kasi pinagbibintangan AI daw. AI ba yan, Recto? Hindi na sumagot ang Executive Secretary. Nag-post naman si Recto kalauna ng mga larawan nila ni Leviste. Walang caption ang post, pero kuha pala ito nung nag-oath taking si Leviste bilang kongresista nung panahong Finance Secretary pa lang si Recto. Bilang sagot, pinakita rin ni Leviste ang larawan sa parehong event. Sinabi niyang ginagalang niya si Recto na kaibigan din ng kanyang ina, pero kinwestiyon niya ang koneksyon ni Recto kay Guardiola na nauna nang sinabi ni Leviste na sangkot sa flood control anomalies. Yan. Dati nire-respeto niya si Recto. Sa madaling salita, nawala na yung respeto niya. Kaya nananawagan siya sa Kongreso na imbestigahan. So, it means may alam si Leviste to the very least nakasabwat sa flood control scandal ito si Recto. Meron siya. Meron siyang partisipasyon. Alam mo yung sinasabi ni Recto na crazy daw itong si Leviste. Yan po ang pinakamababang pagdepensa yung sarili. Kasi pag may sinisiwalat patungkol sa iyo, tapos ang sasabihin mo lang, he's crazy. Or fake news. Tapos na. So sa madaling salita, wala siyang maipakitang ebidensya, wala siyang mapakitang rason na hindi totoo yung sinasabi ni Leviste. Ganun lang di ba? Pag pinagbintangan ka pero totoo, addict ka, pero addict talaga, ano sasabihin mo? Fake news. Kapag sinabi, may sakit ka, stage 4, pero totoo may stage 4 ka, hindi mo mapapatunayang hindi kasi pag itinanggi mo, maglalabasan yung totoo. Anong sasagot mo? He's crazy. Di ba? Simple. Kaya ako naniniwala ako, totoo to sinasabi ni Leviste. Hindi siya maninira kasi simple. Para mo sabihan ng ganyan ng isang tao, lalo si Recto, na sanggang dikit ng presidente. Obviously naman di ba? Sanggang dikit ng presidente.
pwede mo sabihin na agad na hindi totoo yan. Mapapatunayan ko yan. Oh. Pero wala eh. Ha? Wala siyang masagot. Kaya ako naniniwala, guilty. Guilty. Sa akin lang naman yon, hindi naman ako korte. Hayaan natin ang korte mag-decide. But kung tatanungin yung opinion ko, totoo sinasabi nito si Libiste. Dapat daw itong imbestigahan ng Kongreso. Ang maiksing tugon lang dyan ni E.S. Recto, sinungaling si Leviste. Ganun, puro ganun eh, di ba? Adi ka? He's a liar. Kunwari, bakla. Bakla. Totoong bakla yung sinasabihan. Ayaw niya, nakatago siyang bakla. Ha? Hindi siya mahilig sa tubig. Hindi siya mahilig sa malaki. Ano sasabihin mo lang? He's a liar. Tapos, guilty to. Ay, nako. Pustahan. Nagbabalita mula